Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay. Sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ninyong lingkod, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. At bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin ang tahanan po ay nasa itaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay makapag-aaral po kami ng inyo pong mga banal na salita. Naway ang inyo pong presensyang siyang sumaamin at naway puspusin po kami ng banal na espiritu at naway amin pong maunawaan ang mga mensahe na amin pong tatalakayin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay dadako po tayo sa pag-aaral na isang paksa na mahalagang bahagi ng pagpapakabanal or sanctification. Kaya pamagat po ng ating pag-aaral ngayon mga kapatid ay The Sabbath as a Sign of Sanctification. Ang Sabat bilang tanda ng pagpapakabanal. Ang atin pong key text ay mababasa po sa Exodus chapter 31 verse 13. Ang sabi po ay ganito: Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that sanctify you. Yan po ang sabi rito mga kapatid, na ipinagutos po ng Panginoon kay Moises na salitain sa Israel ang ganitong pahayag. Ang sabi ng Panginoon, tunay nga na ang aking mga sabat ay inyong ipangilin, sapagkat ito ay tanda sa pagitan ko at ninyo sa inyong buong mga saling lahi, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. Ito pong Sabat mga kapatid ay tanda ng pagpapakabanal, na kung saan ay ipinapakilala po ng tandang ito kung sino po ang ating sanctifier. Hindi po itinuturo ng Biblia na tayo po ang gagawa ng ating sariling katuwiran, kundi atin pong kikilalanin ang Panginoon bilang Siya ang dakilang may kapangyarihan na muling lumikha ng ating pusong nawaglit sa kasalanan. Kung paanong Siya po ang ating Creator, Siya rin po ang ating Sanctifier mga kapatid. Kaya maliwanag po sa pag-aaral na ito mga kapatid, sa atin pong key text, na ang Sabat po ay talagang mahalagang bahagi ng sanctification process o tinatawag na pagpapakabanal. Ngayon po ang atin lamang tatalakayin muna ay tungkol po sa kung anong araw ba itong araw ng Sabat, sapagkat merong mga paniniwala na ito daw pong Sabat na ito ay linggo. Sa ilang mga Kristiyano ay linggo po ang kanilang paniniwala patungkol po sa sinasabing araw ng Sabat, sapagkat ang simula raw ng pagbilang ay mula Lunes. Kaya papatak nga naman na ang ikapitong araw po ay linggo. Pero atin pong alamin sa Biblia kung ano po ba itong araw na ito ng Panginoon na Sabat. Kasi sa aklat naman po ng Apokalipsis 1:10 ay sinasabi yung salitang Lord's Day. Tingnan natin ang sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 10. Ang sabi po ay ganito: I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Ayan po mga kapatid, ang sabi po ni Juan Revelador, siya raw ay nasa Espiritu sa araw ng Panginoon. So yun po tinatawag na
the Lord's Day. Ang tanong, ano po ba itong the Lord's Day na ito? Na siya ring tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Anong araw po ba yan, mga kapatid? Atin pong titingnan ang tala sa panahon ng paglikha ng Diyos. Punta po muna tayo dito sa aklat ng Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ang sabi po ay ganito: Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Ibig sabihin, yung pong ikapitong araw, ayan po'y pamamahinga na lang. Hindi na po yan yung panahon ng paggawa. Kaya nga sabi rito, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Yan po, nagpahinga po ang Panginoon, mga kapatid, noong ikapitong araw. Kasi nga, yun po yung araw na kung saan ay tapos na ng Panginoon gawin ang lahat ng kanyang gawain. Ano pong tatlong bagay ang ginawa ng Diyos sa araw na yan ng Sabat, mga kapatid? Ang sabi rito sa verse 3 ng Genesis chapter 2, and God blessed the seventh day. So yung una po, mga kapatid, ay bless. Kanya pong pinagpala ang ikapitong araw. Pangalawa, and sanctified it. Ayan po, kanya pong pinabanal. Ibig sabihin po ay kinonsecrate niya, itinalaga niya yan bilang banal na araw. At yun po pangatlo, sabi rito, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Ayan po, yun pong pangatlong ginawa ng Panginoon ay nagpahinga siya sa ikapitong araw. Kaya yun pong ikapitong araw na yan, mga kapatid, yan po yung araw ng Panginoon na araw ng pamamahinga. Ito po ay suportado ng parehong konsepto ng pagpapahinga ng Diyos matapos niyang likain ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na naririto. Ating basahin ang nakasaad sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Ganito pang sinasabi: Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So naulit po dito yung tatlong ginawa ng Panginoon sa ikapitong araw, mga kapatid. Ano po yon? Ang sabi rito, kanyang binasbasan. Ay yung unang binanggit muna rito ay rested. Ano? Sabi rito sa verse 11, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Yun pong salitang hallowed, yan po ay sanctified. Ang ibang ibig sabihin, or consecrated. Ano? Kanya pong itinalaga, binanal po ang araw ng Sabat. Kaya yun pong araw ng Sabat, mga kapatid, ay bukod tangi. Bakit natin nabanggit na yung salitang Sabat? Sapagkat yung ikapitong araw na sinasabing seventh day sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3, dito po sa Exodus chapter 20 ay pinangalanan na kung ano po yung seventh day. Ito raw po ay Sabat, mga kapatid. Kaya nga, ulitin natin ano, sa verse 8 ang sabi rito, remember the Sabbath day to keep it holy. Ipangilin, ano, to keep it holy. Ibig sabihin ito po ay ating italaga na ito po ay banal. Ano? Ito po ay ating ipangilin. To set apart. Ano? At sabi rito,
Yung context ng Sabat na ito ay ganito. Sabi rito, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sa verse 10, ngunit ay 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kaya maliwanag po rito mga kapatid na ito pong tinatawag na araw ng Panginoon ay ano daw po? Yun pong Sabat. Kaya nga po ang sabi do sa verse 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. So araw daw po o Sabat ng Panginoon o ng Panginoong Diyos, yun pong 7 araw na Sabat mga kapatid. Kaya maliwanag po yun pong tinatawag na the Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10. Yan po yung 7th day na Sabbath of the Lord. Ano? Yan po yung Sabat ng Panginoon mga kapatid. Ngayon ay ano ba itong araw na ito? Ito ba ay linggo o ito ba ay Sabado? Kasi dito sa King James Version mga kapatid, wala tayong mababasa rito na salitang Sunday or Saturday. Ang mababasa lang natin dito ay 7th day o kaya ay Sabat. Ano po ba itong the Lord's Day na ito mga kapatid? Ayon po sa atin pong ginagamit ng pangalan ng mga araw sa ngayon. Ito po ba ay linggo o ito po ba yung Sabado? Kasi noong unang panahon wala pa naman talagang pangalan na Sunday at saka Saturday. Ano yan po ay inilagay na lamang na pangalan ng mga dalubhasa mula sa mga pangalan ng mga planeta. Ano yung Sunday ay di merong nakaugnay na sun, yung araw. Ano? Yung Saturday ay hango naman sa Saturn. Ano? So ngayon ay ano po ba talaga yun pong pinapatakan ng araw ng Sabat ng Biblia sa araw na atin pong ginagamit ngayon? Ibig sabihin yung pangalan ng mga araw na atin pong iniuugnay doon sa weekly cycle mga kapatid. Ano po bang araw yun ngayon? Ngayon ay atin pong tunghayan ang sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 50 hanggang 56. Ganito po ang sinasabi rito mga kapatid. And behold, there was a man named Joseph, a counselor, and he was a good man and a just. The same had not consented to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus. And he took it down and wrapped it in linen and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandment. Ito po mga kapatid yung panahon kung saan si Kristo po ay namatay. Araw po ng paghahanda. Anong araw po ba si Kristo namatay ayon sa kasaysayan? Di po ba't Biyernes? Ano? Kaya ngayon pong Biyernes, yan po yung araw ng paghahanda o ika-6 na araw. Kung ang Biyernes ang ika-6 na araw mga kapatid, sa makatuwid, yun pong ika-7 araw na kasunod ng araw ng paghahanda ay Sabado. Ano? Ngayon upang mas mapagtibay pa natin ito, kung ano ba talagang araw itong ika-7, tayo'y dadako dito sa sunod.
na kapitulo, talatang 1. Sa Lucas chapter 24 verse 1, ito na yung pagkabuhay na maguli ni Kristo. So anong araw po ba nabuhay na maguli si Kristo? Alam po natin, at maging sa kasaysayan, si Kristo po ay nabuhay ng araw ng linggo. Kaya nga yun ang idinadahilan o ikinakatuwiran ng maraming mga tagapagturo na naniniwalang ang linggo daw ang araw na ng pagsamba ngayon. Kasi nga daw, nung araw daw ng Sabado, si Kristo daw ay patay. Ay araw ng linggo, si Kristo daw po ay nabuhay. Kaya si Kristo ay Diyos ng mga buhay at hindi raw Diyos ng mga patay. Kaya yun daw linggo, yun na ang araw ng Panginoon. Pero wala po tayong ganong mababasa na sinabi ng Panginoon na yung linggo ang kanyang banal na araw. Ano? Ang kanyang banal na araw ay yun pong tinatawag na seventh day. Okay, sabi rin sa Exodus 20 verse 10, "But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God." Maliwanag po na ang Sabat ng Panginoon, mga kapatid, ayun pong ikapitong araw. Ngayon, dito sa Lucas chapter 24 verse 1 ay ganito po ang sinasabi. "Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them." Verse 2, "And they found the stone rolled away with the sepulchre." Then verse 3, "And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus." Ayan po, mga kapatid. So ito po ay araw na ng unang araw ng sanglinggo. Ano? Itong unang araw ng sanglinggo, mga kapatid, ito yung panahon na si Kristo po ay nabuhay ng maguli. Kaya nga sabi rito, pagpunta doon sa libingan ng mga alagad, ano po ang nangyari? Pagdating nila, sabi rito, "Now upon the first day of the week." So first day of the week, sabi rito, "Very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them." So maliwanag po na unang araw ng sanglinggo nang si Kristo po ay nabuhay na maguli, kung saan itong mga alagad na tinutukoy rito ay bumisita po doon sa pinaglibingan sa ating Panginoon Hesus. Ngayon, ano po yung first day of the week? Sunday po ang first day of the week, mga kapatid. Sunday. Kaya nga, Resurrection Day ni Kristo, Sunday po yan. Maging sa kasaysayan, ay pinapatunayan po ng kasaysayan na si Kristo po ay nabuhay na maguli sa unang araw ng sanglinggo na yun ang linggo. Kaya nga yan ang ikinakatuwiran ng ibang mga mangaral ng araw daw ng Panginoon ay Sunday kasi doon daw siya nabuhay. Pero dito po maliwanag na sinasabi na yun pong first day of the week na yun na Sunday, hindi po yun yung araw ng Panginoon. Ang araw po ng Panginoon na kanyang binasbasan, ipinagpahinga at pinakabanal ay walang iba kundi yun pong sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 8 na ano pong sabi ron? "But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God." Yun pong ikapitong araw, mga kapatid, ang siyang Sabat ng Panginoon. At maging sa Biblia na Spanish, mga kapatid, ang araw po ng Panginoon ay talagang Sabado. Doon po sa Biblia na Reina Valera, ang sabi ron sa Exodus chapter 20 verse 8, ang sabi ron ay, "Recuerda el día Sabado para guardarlo in santidad." So maliwanag po, yung Sabat, mga kapatid, ay Sabado ang translation sa Spanish Bible. Maging doon sa Spanish Bible na Nueva Version International or NIV sa English, ang sabi sa Spanish Bible na Nueva Version International, "Acuérdate del día Sabado para santificarlo." So maliwanag po, mga kapatid, Sabado, yun pong Sabat na sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 8. Kaya ang Biblia po, mga kapatid, ay napakaliwanag patungkol po sa tinatawag na araw ng Panginoon. Yan po'y walang iba kundi ang araw na ikapito na siyang tinatawag natin ngayon na araw ng
Sabado. Yan po. At dapat po nating pahalagahan yan bilang tanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nga ganito po ang sinasabi sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 12 at 20. Ito pong Sabat na ito ay nagpapakilala sa tunay na Diyos. Ang sabi po ay ganito: Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. So, sino raw po yung nagpapaging banal sa bayan ng Diyos? Yun pong tunay na Diyos na manlilika sa lahat ng mga bagay. At sabi rito, yun pong Sabat ay binigay ng Diyos sa kanyang bayan upang kanila pong makilala kung sino po yung tunay na Diyos na nagpapaging banal sa kanila. Dito sa verse 20, And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Yan po, ito pong Sabat rin po mga kapatid ang bukod tanging utos sa 10 utos na nagpapakilala sa tunay na Diyos, sapagkat doon po sa ika-4 na utos ay nakasaad roon, yun pong manlilikha ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig at ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. Kaya yun po ay tumatawag sa tunay na araw ng pagsamba, kung atin pong ipapangilin ang araw ng Sabat, mga kapatid. Yan po ay tanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nga, baging dito sa aklat ng Isaias ay ganito naman po ang sinasabi. Isaiah chapter 58 verses 13 and 14. Ang sabi po, If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day. Yan ang sabi ng Panginoon, on my holy day. So yun pong Sabbath raw po, holiday ng Panginoon. Yan po yung banal na araw niya. And call the Sabbath a delight. And call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable. And thou shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Maliwanag po rito, mga kapatid, na ito pong Sabat na tinutukoy rito, ayun po ang tinatawag na araw ng Panginoon. Ano po yung mga phrases dito? My holiday. Nasabi rito. Ano pa? The Sabbath of the Lord. So, maliwanag po ang mga ito, mga kapatid. Kaya ito pong Sabat ng Panginoon, mga kapatid, ay talagang ito po yung araw ng Sabado na binabanggit sa Exodus 20 verse 8, na sinuportahan nga ng magandang translation ng Spanish Bible, na yan po yung araw ng Sabado, ika-7 araw na binanal, pinagpala at ipinagpahinga ng Panginoon. Ngayon, bilang panghuling talata ay atin pong babasahin ang nakasaad po sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 14 verse 6 and 7. Ganito po ang sinasabi rito. Ito po ay panawagan para sa tunay na araw ng pagsamba o sa tunay na pagsamba. Revelation 14 verses 6 and 7, ang sabi po ay ganito. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him
that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. So nakita natin mga kapatid, yun pong kaugnayan nito doon sa panahon ng paglikha. Yun pong tunay na pagsamba mga kapatid ay naka-anchor o nakaugnay doon po sa tunay na manlilikha. Kaya nga sabi rito, at sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So sinasabi po rito na tayo po'y sumamba doon sa lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya ang tanong, anong araw? Yung araw ng Panginoon na kanyang kinikilala bilang kanyang araw. Kagaya ng binanggit nga sa Isaiah chapter 58 verse 13, ang sabi ron, on my holy day. So yun pong Sabat ng Panginoon na yun mga kapatid, walang iba kundi yun po yung araw ng Sabado ayon po sa pagbilang natin sa panahon ngayon. Kaya upang atin pong masamba ng tama ang Panginoon, dapat po nating ipangilin yung kanyang bukod tanging araw na binasbasan, pinakabanal at ipinagpahinga. Yan po ay tanda mga kapatid sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Yan po'y bukod tangi. Dapat nating bigyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. Pwede tayong sumamba kahit anong araw. Kasi yung ating gawa, ito'y isang uri ng pagsamba. Sinabi ni Apostol Pablo, kung tayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang ating ginagawa, dapat nating gawin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pero hindi po nangangahulugan mga kapatid na tayo na yung pipili ng araw na pagsamba na tinatawag na Holy Convocation na bilang pagunita sa araw ng tanda ng Diyos sa pagitan niya at ng kanyang bayan. Hindi po tayo ang pipili nun mga kapatid. Meron talagang isang araw lamang na itinakda ng Diyos. Yan po'y walang iba kundi yun pong ikapitong araw na araw ng Sabat. Pero pwede nga tayong mag-worship sa ibang mga araw, ibig sabihin. O yung tinatawag na devotion. Kaya nga meron tayong tinatawag na morning and evening worship. Pero iba po yung ganong mga tagpo doon sa ikapitong araw. Kasi maging sa panahon ng mga Israelita, meron silang mga tinatawag na pista. Yun pong mga pista na yun mga kapatid, na tinatawag rin mga Sabbats, yun po ay ceremonial Sabbats. So bukod po doon sa mga pista na yun mga kapatid, meron pong isang Sabat talaga, na yun po yung weekly Sabat, na yun yung tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At yun pong Sabat na yun ay hindi po yun nawala mga kapatid. Hindi yun ipako sa krus sapagkat yun po ay nananatili pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya sa atin pong pag-aaral na ito, atin lamang pong inalam kung ano bang araw talaga, yun pong ikapitong araw na Sabat ng Panginoon sa ating panahon ngayon. At sa atin pong pag-aaral na ito, atin pong nalaman ng malinaw na yun pong Sabat na yun ay araw ng Sabado. Kaya dito po mga kapatid ay atin pong dapat bigyang halaga na atin pong ipangilin ng tama ang araw ng Sabat, yun pong araw ng Panginoon. So naway naging maliwanag po sa bawat isa ang atin pong pag-aaral nito. At sa ngayon ay dito lang po muna tayo hihinto. At sa sunod natin ipagpapatuloy yung iba pang mga mahalagang punto patungkol po sa Sabat bilang bahagi ng pagpapakabanal, bilang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Tanda ng tinatawag na sanctification. Kaya nawa tayo po ay mapabanal at tulungan tayo ng Panginoon na tayo kanyang pakabanalin sa espiritu at katotohanan. Samantalang atin po natuklasan ang mensaheng ito, ang katotohanan ito patungkol po sa araw ng Panginoon na siyang araw ng Sabat na sa ngayon nga tinatawag na Sabado. So, ngayon po, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos. Ama namin ang tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit.
Maraming salamat po sa mga mensahe na amin pong natunghayan sa araw na ito. Nawa ito po ay maikintal sa amin pong puso't isipan, at nawa ay amin pong maipangilin ng tama ang araw ng Sabat na siyang araw ng Sabado. At naway kami po ay patuloy ninyong gabayan at pakabanalin po ang bawat isa sa amin. Amin pong maganap ang inyong pong kalooban at ang inyong pong katuwiran ng amin pong patuloy na panghawakan bilang mayroong bisa upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Naway kami po ay patuloy na patnubayan sa amin pong pamumuhay. Naway kami po ay maganap sa inyong pong kalooban. Tulungan po kami na maging mga managumpay. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig, mga minamahal na mga kapatid. Dito po tayo ay magtatapos sa atin pong programa. At sa susunod na mga araw, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral patungkol pa rin sa Sabat, bilang yan po ang tanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Naway kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. At sa ngayon po ay pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod, Brother Jimwell Gain. Ibalik po natin ang papurit pasalamat sa atin pong Panginoon.